Ito, pakinggan nyo ito yung reaksyon nitong dating NICA chief ni Pangulong Duterte. NICA yung ano yan, yan yung ano yun, National Intelligence. Basta siya yung pinakasentro ng intelligence ni Pangulong Duterte. Ito, siya yung pinuno noon, yung chief. Ito, pakinggan natin. In problem solving, identifying the problem is half. Ayan. National Intelligence Coordinating Agency, NICA. Okay, si Sir Alex Paul. Alam ko ano ito kung hindi sundalo pulis Alam ko po ito po si former Director General. Solving the problem. Kailangan i-identify niya. Ano ba ang problema? Yan ang pananaw ng dating Director General ng National Intelligence Coordinating Agency na si Alex Paul Monteagudo, kaugnay ng panawagang courtesy resignation sa lahat ng miyembro ng gabinete ni Marcos Jr. matapos ang di kaaya-ayang resulta ng eleksyon para sa mga kandidato ng administrasyon. Anya, hindi raw ito nakabubuti sa katatagan ng bansa dahil dapat natukuyin ng Pangulo kung ano ang pinakaugat ng problema. Anya, kung totoo nga na may mga miyembro ng gabinete na hindi nagtatrabaho ng maayos o sangkot sa katiwalian, dapat ay tukuyin ito ng Pangulo at tanggalin, imbes na sabay-sabay na hilingin ang pagbibitiw ng mga kalihim. Ngayon, nang nag-announce siya ng revamp or courtesy resignation, he is as if saying that the cabinet is the problem. Ang tanong, yung ba talaga ang problema? O iba ang ugat ng problema na hinaharap niya ngayon? Diba? O baka nasa Kongreso ang main problem. At saka, bakit mo pag-resignin ng lahat ng, cabinet? Baka daw nasa Kongreso. Ayan na nga yung pinupunto natin Ako, sa tingin ko lang naman po ito, may hirapang palitan ng speaker. Alam niyo kung bakit? Kasi kahit i-deny pa ho ng mga presidente, pag ang si presidente po talaga ang naglalagay ng speaker. Kung sino yung sinabi niya, yun ang susundin ng entire Congress. Katarantaduhan po yung sinasabi nilang independent ng Congress. Kalokohan po yun. Presidente pa rin. Kaya imposibleng matanggal o mapalitan si Speaker Romualdez bilang speaker. Hindi niya kaya yung pinsan niya. That's the truth. Hindi niya kayang itong mga sekretary nga niya na in-appoint niya, hindi niya kayang matanggal Padadaanin niya pa kung saan-saang pautot, di ba? Hindi niya matanggal ng diretsuhan. How much more yung Speaker of the House? Hindi niya kayang, alam mo yun, ganun din yung, kayo mga congressman, eto gusto kong speaker Hindi niya kaya yun. Kaya sa tingin ko may hirapan. Honestly, may hirapan. Kailangan talaga ng isang mas malakas pa. Ayan si VP Sara Duterte. Yun. Kung talagang mamanduhan ni Vice President Sara Duterte at sabihin niya doon sa mga kaalyado niya sa Kamara na si Pulong i-push natin si Pulong as a speaker. Maari pang mapalitan si Romualdez. But for now, ako may hirapan. Hindi nga kaya Lahat ng desisyon, mantakin mo doon na lang sa revelation ni Tiangco. 'Di ba? Anong sinabi niya doon? Nangako yung speaker, nangako yung leadership ng Kamara dito sa mga congressman na nag-sign ng impeachment na meron silang something. Di ba? Hindi niya madiretso pero may something sila. Ibig sabihin meron silang may bibigay na proyekto o whatsoever. Di ba? Tapos nung tinanong daw ni Tiangco sa presidente, ang sagot daw ng presidente, wala kaming pangako dyan So ibig sabihin, based sa kwento ni Tiangco, etong speaker gumagalaw ng soloista. At nagdidesisyon siya kahit yung budget ay manggagaling sa departamento na nasa sakop ng presidente. DBM po yun Yung mag-aalat ng budget So kaya niyang i-pressure. Ganun mo maintindihan na talagang napakahina ni Marcos bilang presidente.
Doon pa lang sa revelasyon ni Tiangco, taob na kagad si Marcos doon eh. Bakit nangangako yung pinsan mo na magbigay ng project na ganito, ganyan, nang hindi man lang nagpaalam sa'yo? Ibig sabihin, he doesn't respect you. Wala siyang you understand what I mean? This is based on sa story po ni Tiangco. Hindi ko po ito inimbento. Nalaglag ho sila doon ng todo-todo sa istorya ni Tiangco. Hindi ko alam kung ano eksena ni Tiangco, ba't niya nilaglag eh. Laglag ho si Marcos doon. Ibig lang sabihin nun, talagang hindi siya ginagalang ni speaker. At the same time, mas lalong nalaglag ang kamera doon. Bakit? Bakit may pangako ang ganun? Diba? Nakarinig ba tayo ng sagot kay speaker? Hindi natin alam. Again, this is an ano pa lang ito, accusation or alleged lang po ito. Ina-allege po ni Tiangco. Sana sagutin. Kaya lang, imposible sagutin yun. Kung identify mo sa kabinete mo kung sino yung tamad at sino yung corrupt, hindi yun ang tanggalin mo. Giit pa ni Monteagudo. Yun na nga eh. Hindi niya kasi kaya. Ganun lang kasimple. Di ba? Ito. Tarantadon to walang ginagawa. Out ka na. Ikaw, isa pa to. Tamad. Out ka na rin. Hindi niya kaya yung ganun eh. Tama talaga si Pangulong Duterte nung sinabi niya noon sa akin na hindi kaya ng konfrontasyon nito. Hindi niya kaya diretsuhin eh. Sabi nga nung iba, tama rin si Amy doon sa pelikula niya. Talagang, kasi sa pelikula ni Amy, doon sa ano ba yun, yung Made in Malacanang at saka yung isa pa. Doon sa pelikula niyang yun, talagang sinabi niya doon na mahina, ibig sabihin, in-imply niya doon na mahina talaga to si Bongbong Marcos. Walang sakatiting ng kanyang ama at sa mismo. Naku po. Yun ang pinalabas niya doon sa pelikula eh. Mahina yung kapatid niya, ako malakas. Ewan ko, kaya, baka siguro doon nagalit si First Lady. Kaya iniitsipwera na siya sa Malacanang eh. No, sa tingin ko doon nagalit yun eh. Kasi alam mo, nung pinanood ko yun, nawindang ako eh. Sabi ko, anak ng weteng, inilaglag mo yung kapatid mo, tuwan-tuwa yung mga loyalistang tanga. Tuwan-tuwa yung mga loyalistang tanga nun eh. Sa bagay, at that time, mga vlogger pa ni Amy yun eh. Naalala ko, di ba? Nag-outing pa nga sila. Kasi kayo pa, post-post pa kayo ng outing nyo kay Amy. Alam na this. May kasama pa nga kayo mga Duterte supporter. Nabuking tuloy kayo. Hindi totoo, mga kababayan. Doon pa lang, tawan-tawa na ako kasi ang hina ng kukote ng mga loyalistang tanso, yung mga vlogger nila. Tuwan-tuwa sila, pinupuri nila. Kita nyo na, itong Made in Malacanang, talagang naging hit. Sa loob-loob ko, nung pinanood ko, ilang beses ko siyang pinanood, lalo na yung sa part na kung saan pinagpagalitan ni Marcos Sr. si BBM. Sabi ko, ang sama nito. Ang sama ng implication nito kay Bongbong Marcos. Bakit nyo pinopromote? Tanga talaga kayo. Hindi, alam mo, hindi naman sa tanga sila. Bayad kasi sila. No choice sila eh. Hindi, tanga pa rin. Kasi kung ikaw, Maka Marcos, bakit ka papayag na na i-promote yun na ikakasira nung presidente mo? Di ba? Ganun sila katanga eh. Ang pagpapatawag ng mass resignation ay nagpapakita ng kakulangan sa direktang pamumuno ni Marcos Jr. Inihalin tulad din niya ang estilo ng pamumuno ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na may agarang desisyon laban sa mga tiwaling opisyal. Kabaligtaran nga niya ito sa gobyernong Marcos Jr. na tila hindi pa rin malinaw kung ang gabinete nga ba talaga ang ugat ng problema. Nahon ni Duterte, hindi, di ba? Yung kanyang SILG noon, magka-problema. Alis ka. Yung isang, secretary o isang agency head, alis. So, dahil may mali yung isa, dalawa, hindi mo kailangan pag-resignan ng lahat. That is leadership. Binigyang diin ni Monteagudo. Wala boss, mahinang nila lang eh. Wala talaga eh.
Bilib na bilib pa yung mga tao. Oo, pinaresign na ni Marcos lahat para baguhin ang Pilipinas. Kinabukasan, retain kayo lahat. Except ito, pinalipat-lipat lang niya. Comedy yung... Pinag-resign mo pa lahat. Wala ka pang ang talagang direct lang tinatanggal kasi sinabi mo pa isa, ililipat mo lang. Pababalikin mo din eh. So, na ang Ba't mo na pinag-resign? Sana sinabi mo na lang, ikaw, pahinga ka na muna ha, babalik na lang kita uli sa susunod. kalidad ng impormasyon na natatanggap ng Pangulo ang nagdidikta ng kalidad ng kanyang mga desisyon. Kung ang impormasyong ito ay mali, maring mali rin daw ang mabubuong desisyon ng Pangulo. All decisions are based on information. Okay. The information that the president receives from whoever is his basis to make that decision. Now, if the information provided to him is not accurate, hindi tama, ang sinasabing problema ay hindi naman talaga yun ang problema, kundi iba, so he will decide. Kung mali, garbage in, garbage out. Iginiit ni Monteagudo na hindi sapat ang malawakang revamp kung hindi naman malinaw kung sino ang may kasalanan o nagkukulang sa pagganap sa kanyang tungkulin para mapanagot ang mga ito. Dagdag pa niya, isang leader na may matibay na direksyon, malinaw na prinsipyo at tapang na manindigan para sa tama ang tunay na magpapatatag sa bansa. Ito si Jane. Ayan eh. Alam mo, eto mga kababayan ito talaga yung kailangan natin eh. Yung susunod na leader. Hindi natin kailangan ng leader na mahina. Sabi ko nga sa inyo tayong mga Pilipino ang isa sa pinaka pasaway pagdating po sa lahat ng bagay. Sorry to say medyo real talk po ito. Kitang-kita ho natin yan sa trapiko Kitang-kita ho natin. Ako, busit na busit ako. Hindi lamang po doon sa bigla ka na lang papara. Mapa-jeep, mapa-private, dahil magbababa ka. Na ikaw lang ang cause nung buong traffic sa likod. Dahil hindi mo itinabi. Dahil wala kang pakialam. Di ba? Doon pa lang, makikita mo ng katigasan ng ulo ng Pilipino. Simpleng-simple. Mga kababayan, simpleng-simple lang. Pero yun ay nagsisimbolo ng nasa gobyerno din. Maraming ganyan sa gobyerno na pasaway. Di ba? Ayaw ayusin kasi wala siyang pakialam sa mga tao. Basta siya, sasahod, maghahanap ng pagkakakitaan sa loob ng gobyerno, tapos na usapan. Bakit? Hindi naman ako masisibak dito. Hindi naman ako matatanggal dito. Mahina naman yung presidente. Di ba? Ganon din Yung mga pumapara sa gitna ng kalsada, nagbababa ng tao, anong nasa utak nila? Okay lang. Wala namang pulis dyan. Okay lang. O pag yung mga jeepney driver, okay lang. Inaabot naman namin ng 20 pesos yung traffic enforcer. Minsan may makakita kang ganun. Tangina, nasa harap yung traffic enforcer. Titigil siya. Makakasagabal siya sa flow ng traffic, pero nandun yung traffic enforcer sa harap. Bakit? Una, mahinang nila lang. Takot yung traffic enforcer doon sa jeepney driver. O di kaya doon sa taxi, o di kaya doon sa private na car. Takot siya. O kaya naman, baka may lagay siya. Ano ibig sabihin? Ganon din sa gobyerno Walang pakialam yung sekretary na kumurap. Wala siyang pakialam na maging pabanjing-banjing. Bakit? Alam naman niya yung presidente niya, hindi naman siya sisitahin. Hindi naman ako kayang anuhin ito. Bakit? May utang na loob sa akin to O kung hindi may utang na loob sa akin, may pakinabang sa akin to posible akong tanggalin yan. Lagot siya sa asawa niya. Pag tinanggal niya, wala siya. Baka sa outside kulambu siya. Matulog. May tikas ako, may baker ako Sino? Asawa. Di ba? Mahina Pag mahina talaga, pag takot ka Yun ay sinasabi natin mga kababayan Kaya sana, okay, this will be a lesson to each one of us
Maaari ba, parang awa nyo na. Please, please, please. Nakikiusap ako. Parang awa nyo na. Tama na yung endorsement. It doesn't matter kung sino yung nag-endorse. Pwede ba yung susunod naman nating presidenteng iboboto, yung malakas, hindi yung mahina, hindi yung walang pangarap, hindi yung mas gusto pang mag-party kaysa naman ayusin ng Pilipinas. Hindi ako It doesn't matter to me kung Duterte, kung sino man yung gusto niyo iboto, problema nyo na yan, kayo magsaliksik. Kaya nga sabi ko hindi yung endorsement Huwag kayong maniwala sa endorsement. Pwede bang tignan ninyo talaga yung kandidato kung malakas ba siya? Kaya niya ba tayong pasunurin? Ikaw na matigas ang ulo, kaya ka ba niyang pasunurin? Ikaw matigas ang ulo mo rin Ako matigas ang ulo ko Hindi ako pwedeng pasunurin lang ng basta-basta. Pero pag si Duterte ang nagsabi, sunod ako.